Sa gitna ng tunggalian ng Amerika, Tsina at Rusya, ang tatlong bansang nagpapagalaw sa mundo, may isang bansa na tila laging nasa katahimikan, isang bansang hindi nila magawang basta-bastang galawin. Ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Ngayon, ilalahad natin ang kagimbal-gimbal na katotohanan sa likod nito. Ang Pilipinas ay naging isang bansa na kahit ang mga pinakamakapangyarihang nasyon sa mundo ay nag-aatubiling galawin. Ang Estados Unidos, ang nangingibabaw na kapangyarihan, ang Tsina na biglang umangat, at ang Rusya na sanay sa digmaan. Ang pagkakatulad ng mga bansang ito ay hindi sila nag-aatubili na gumamit ng dahas at panggigipit kung kinakailangan. Ngunit, pagdating sa Pilipinas, ang tatlong dambuhalang ito ay nagpapakita ng kakaibang pag-uugali. Ang Pilipinas ay maaaring maliit sa mapa, ngunit ito ay mas malakas kaysa sa inaakala. Malinaw na mayroong pagbabantay at pagmamanman, ngunit hindi ito nauuwi sa direktang panggigipit. Bakit? Dahil ba ito ay mahina? O dahil ito ay napakalakas sa paraang hindi nila inaasahan? Bilang tugon sa tanong na ito, isang propesor sa University of the Philippines ang huminto sa kanyang lecture at nagsabi, ito ay isang usapin na lumalagpas sa karaniwan nating pag-unawa sa isang bansa. Anong klaseng kapangyarihan ang taglay ng Pilipinas na kinatatakutan maging ng mga dambuhala? Bago tayo magpatuloy, saan mo man pinapanood o binabasa ito, ibahagi mo sa mga komento. Isang malaking kabalintunaan. Binabantayan ng lahat ng makapangyarihang bansa ang Pilipinas. Palaging nababanggit ang pangalan nito sa mga usaping estratehiko at militar. Ito ang numero unong binabantayan. Subalit, habang ito ay target ng pagmamanman, hindi ito magawang gipitin. Ito ay isang banta, ngunit hindi nila magawang galawin. Bakit? Dahil ba takot sila? Hindi. May mas malalim at mas nakakatakot na dahilan. Ako si Profesor Jose de la Cruz. Nagtuturo ako ng International Politics at Political Economy sa Universidad ng Pilipinas sa loob ng 30 taon. Pinag-aralan ko ang pandaigdigang kaayusan sa loob ng 3 dekada, ang istruktura kung saan ang malalakas na bansa ang nagdidikta at ang mahihinang bansa ang sumusunod ito, ang pinaniniwalaan kong batas ng mundo. Ngunit sa harap ng isang bansa, ang aking teorya ay hindi gumana. Taglagas ng 2024, sa isang silid-aralan sa UP Diliman, ipinaliliwanag ko sa aking mga estudyante ang mga pangunahing prinsipyo ng pandaigdigang kaayusan. Ang mga makapangyarihang bansa ay laging unang gumigipit, sabi ko. Ito ang pundasyon ng pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Gumuhit ako ng isang diagram sa pisara. Isang arrow mula sa isang malaking bilog, makapangyarihang bansa, patungo sa isang maliit na bilog, mahinang bansa. Isang simpleng istruktura. Noon, isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Si Miguel Reyes, isang third year na mag-aaral. Tumango ako para hayaan siyang magtanong. Profesor, bakit po iba ang kaso ng Pilipinas? Biglang tumahimik ang buong silid. 60 estudyante ang sabay-sabay na tumingin sa akin. Saglit akong natigilan. Anong ibig mong sabihin sa iba? Dahan-dahang nagpatuloy si Miguel. Ang Pilipinas po ay binabantayan pero hindi ginigipit. Minamatyagan pero walang parusa. Paano po maipapaliwanag iyan ng teoryang ipinakita ninyo? Dahan-dahan kong ibinaba ang hawak kong whiteboard marker. Sa 30 taon kong pagtuturo, ngayon lang ako nakatanggap ng ganitong tanong. Hindi tumigil si Miguel. Tingnan po ninyo ang Tsina. Nagkaroon sila ng trade war sa Amerika. Ang Rusya, nakaranas ng malawakang economic blockade. Maging ang mga kaalyado ay nakaranas ng panggigipit. Ang Germany ay ginipit ng Amerika dahil sa kanilang energy policy. Ang France ay hindi rin nakaligtas. Nagsimulang tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy si Miguel, pero ang Pilipinas, laging exception. Bakit po? Ano ang dahilan? Hindi ako makasagot. Tiningnan ko muli ang aking diagram sa pisara. Ang istrukturang dati tila malinaw at simple ay biglang nagmukhang hindi kumpleto. May kulang, may bahaging hindi maipaliwanag. Nang gabing iyon, sa aking opisina, sinimulan kong magsaliksik. Mula sa mga strategic document ng U.S. State Department, sa mga internal report ng Ministry of Foreign Affairs ng China, hanggang sa mga minuto ng pulong ng Russian Security Council, sinuri ko ang lahat at natuklasan ko ang isang kamangha-manghang katotohanan. Sa lahat ng dokumento, laging lumilitaw ang pangalan ng Pilipinas.
Nakalista ito bilang isang bansang dapat bantayan, isang nasyong dapat pag-ingatan. Ngunit wala kahit isang senaryo ng panggigipit. Walang plano para sa sanctions. Walang kahit anong pag-aaral tungkol sa blockade. Hindi ito isang simpleng pagkukulang. Ito ay tila isang sinasadyang pag-iwas. Naalala ko ang mga nakaraang kaso. Ginigipit ng Tsina ang Australia. Nang hilingin ng gobyerno ng Australia ang investigasyon sa pinagmulan ng isang pandemya, agad na tumugon ang Tsina. Itinigil nila ang pag-import ng coal mula sa Australia, nagpataw ng mataas na taripa sa kanilang alak at hinarang ang kanilang barley. Malinaw ang dahilan, pinuna ng Australia ang pulisiya ng Tsina. Ganoon din ang Amerika. Nang ituloy ng Germany ang isang gas pipeline project kasama ang Rusya, hayagan silang ginipit ng Amerika. Hindi naging hadlang ang pagiging magkaalyado. Nagbanta pa sila ng sanctions. Ang Rusya ay mas direkta. Nang mapalapit ang Ukraine sa kanluran, pinutol nila ang supply ng gas, sinira ang ekonomiya at sa huli, gumamit ng puwersang militar. Ang pattern ng mga makapangyarihang bansa ay pare-pareho. Kung kaya mong itulak, itulak mo. Kung kaya mong gipitin, gipitin mo. Ito ang kanilang likas na ugali, ang paraan nila upang mapanatili ang kapangyarihan. Ngunit iba ang Pilipinas. Ang Tsina at Pilipinas ay may malalim na ugnayang pang-ekonomiya, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Kahit na malakas ang pagtutol ng Tsina sa ilang mga desisyon sa depensa ng Pilipinas, hindi sila naglunsad ng malawakang panggigipit. May ilang maliliit na parusa, ngunit hindi sa antas na yayanig sa buong industriya. Hindi lumampas sa isang tiyak na linya ang Tsina. Ang Amerika at Pilipinas ay magkaalyado. Ang Amerika ay humihiling, nakikipagnegosasyon, at minsay nagpapahayag ng pagkadismaya. Ngunit walang hayagang panggigipit o unilateral na parusa. Ang mga paraang ginamit nila sa ibang kaalyado ay hindi nila ginagawa sa Pilipinas. Ganoon din ang Rusya. Ang Pilipinas ay malinaw na kabilang sa kampo ng kanluran at sumali sa mga parusa laban sa Rusya. Ngunit hindi ginagawang direktang target ng Rusya ang Pilipinas. Nagbababala sila, ngunit hindi nila ito tinutuloy. Bakit? Dahil ba sa kabutihang loob? Hindi. Ang pandaigdigang relasyon ay hindi pinapatakbo ng emosyon. Dahil ba magkaalyado? Ang Germany ay kaalyado rin, ngunit nakaranas ng panggigipit. Dahil ba ito ay mahina? Kung gayon, mas madali dapat itong supilin. Sa sumunod kong klase, muli akong tumayo sa harap ng pisara. Nakatingin sa akin ang mga estudyante. Si Miguel ay nasa unahang hilera pa rin. Dahan-dahan akong nagsalita. Sasagutin ko ang tanong noong nakaraan, tungkol sa kung bakit iba ang Pilipinas. Tumahimik ang silid. Lahat ay nakatutok. Ang kawalan ng panggigipit ay hindi nangangahulugang walang takot. Sabi ko habang nagsisimula akong gumuhit ng bagong diagram. Maaring ito pa nga ang kabaligtaran. Sa sandaling galawin nila ito, may isang bagay na maaaring gumuho. Ang kalkulasyong iyon mismo ang pumipigil sa panggigipit. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Professor, ano po eksakto iyon? Ano po ang guguho? Dahan-dahan kong ibinaba ang marker at sumagot. Iyan ang kailangan nating tuklasin ng sama-sama. Hindi ito usapin ng emosyon. Ito ay usapin ng istruktura. May isang bagay na nakatago sa paraan ng paggana ng pandaigdigang kaayusan. Hanggang sa sandaling iyon, inisip ko na ang Pilipinas ay isang kakaibang kaso lamang, isang variable na hindi pa nasusuri ng husto. Ngunit agad kong napagtanto, hindi ito isang variable. Ito ay isang pundasyon. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang malakas na bansa. Nang gabing iyon, sa aking opisina, bumuo ako ng isang bagong teorya. Ang teorya na ang pagbabantay at pagdepende ay sabay na umiiral. Ito ay isang istruktura na wala sa alinmang teorya ng pandaigdigang politika na pinag-aralan ko sa loob ng 30 taon. Sa sumunod na klase, sinimulan kong ipaliwanag ang teoryang ito. Kapag tiningnan ninyo ang Pilipinas, may isang kakaibang bagay. Lahat ng makapangyarihang bansa ay binabantayan ito. Ngunit kasabay nito, lahat sila ay nakadepende rito. Gumuhit ako ng 2 araw sa pisara, isa para sa pagbabantay at isa para sa pagdepende. Ang 2 araw ay sabay na nakaturo sa Pilipinas. Noon, nagtaas ng kamay si Juan Gomez, isang second year na laging may matatalas na tanong. Profesor, kung ganoon, bakit hindi na lang sila humanap ng kapalit? Kung pagdepende ang problema, hindi ba't maaari silang lumingon sa ibang bansa? Magandang tanong.
Ito mismo ang puso ng usapin. Ibinaba ko ang marker at dahan-dahang sumagot. Iyan mismo ang sentro ng problema. Ang problema ay hindi sila makahanap ng kapalit. Nagbago ang ekspresyon ng mga estudyante. Muling nagtanong si Juan, bakit po hindi sila makahanap ng kapalit? Nariyan ang Vietnam, Indonesia at ibang mga bansa. Nagsimula akong gumuhit ng bagong diagram. Ang karaniwang bansa ay malakas sa isang larangan. Ang Vietnam ay malakas sa manufacturing. Ang Thailand ay sa agrikultura. Bawat isa ay may sariling espesyalisasyon. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Pero iba ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay ang pinagsama-samang lakas sa maraming larangan na sabay-sabay na nagkakaugnay. Hindi ito tungkol sa produkto, kundi sa tao at lokasyon. Ang ating human capital ang mga seafarers na nagpapatakbo sa pandaigdigang kalakalan, ang mga health workers na bumubuhay sa mga ospital sa buong mundo, ang mga inhinyero at skilled workers na nagtatayo ng mga infrastruktura sa gitnang silangan, at ang ating geopolitikal na lokasyon na siyang susi sa kontrol sa South China Sea. Kapag ginalaw mo ang isa, mayayanig ang lahat. Sumagot si Juan. Pero Profesor, isa-isa, maaari pa ring palitan ang mga iyon, hindi po ba? Umiling ako. Walang oras. Iyan ang pinakapundasyon. Upang makabuo ng isang henerasyon ng mga bihasang seafarers o NARS na kasing husay ng mga Pilipino, aabutin ng 10 hanggang 20 taon. Kailangan mong magtayo ng mga dekalidad na paaralan, sanayin ang mga guro, at baguhin ang kultura. Ngunit kung mawawala ang mga Pilipino ngayon, hihinto ang maraming industriya sa buong mundo. Makakapaghintay ba sila ng 10 taon? Makakatiis ba sila ng 20 taon? Tumahimik ang klase. Nagsimula nilang maunawaan ang bigat ng aking sinasabi. Nagsimula akong magbigay ng mga konkretong halimbawa. Tingnan natin ang industriya ng maritima. Ang Pilipinas ang pinakamalaking supplier ng mga seafarers sa mundo. Hindi lang ordinaryong tripulante, kundi mga opisyal at inhinyero. Sila ang nagpapatakbo sa mga container ships, oil tankers, at maging sa mga cruise ships. Paano mo ito papalitan? Makakahanap ba ang China ng sapat na tao na may parehong kasanayan sa Ingles at teknikal na kaalaman? Ang India? Malakas sila, pero hindi sapat para punan ang kakulangan. Ang ibang bansa? Kulang sa bilang. Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Hindi po ba maaaring sanayin na lang ng Amerika ang sarili nilang mga tao? Ngumiti ako ng mapait. Gaano katagal bago makapagsanay ang Amerika ng sapat na seafarers para sa kanilang commercial fleet na halos wala na ngayon? 10 taon? Sa panahong iyon, paralisado na ang kanilang supply chain. Ang lahat ng produkto mula sa Asia ay hindi makakarating sa kanilang mga pantalan. Posible ba iyon? Walang sumagot. Lumipat ako sa susunod na halimbawa. Ang pandaigdigang sistema ng kalusugan. Sa maraming bansa sa kanluran at gitnang silangan, ang mga Pilipinong nurse at doktor ang gulugod ng kanilang mga ospital. Sila ay kilala sa kanilang kasanayan, pag-aalaga at etika sa trabaho. Kung bigla silang mawawala, guguho ang mga sistemang ito. Sino ang mag-aalaga sa kanilang mga may sakit? Nagpatuloy ako sa paglista sa pisara. Ang ating strategic na lokasyon. Ang Pilipinas ang humaharang sa China mula sa malayang pag-access sa karagatang Pasipiko. Ito ang unsinkable aircraft carrier para sa Estados Unidos. Kung mawawala ito, mababago ang balanse ng kapangyarihan sa buong Asia-Pasipiko. Sino ang papalit dito? Walang ibang bansa na may ganitong lokasyon. Muling nagtaas ng kamay si Juan. Kung gayon, ano po ang konklusyon, Profesor? Hindi iikot ang mundo kung wala ang Pilipinas? Dahan-dahan akong tumango. Tama ka. Ngunit hindi dahil kaibigan tayo. Hindi ito usapin ng pabor. Ito ay dahil kapag inalis mo ang Pilipinas sa istruktura, guguho ang sistema. Sumulat ako ng bagong termino sa pisara. Bansang buhol. Nexus Nation. Tinitigan ng mga estudyante ang salita. Ang Pilipinas ay ang buhol sa isang network. Maraming industriya at bansa ang konektado sa pamamagitan ng Pilipinas. Ang pandaigdigang pagpapadala, kalusugan, at maging ang seguridad sa rehiyon ay dumadaan sa buhol na ito. Kapag ginalaw mo ang isang hibla, ang buong network ay mayayanig. Ibinaba ko ang marker at tiningnan sila. Ngayon, naiintindihan na ba ninyo? Kung bakit binabantayan nila tayo ngunit hindi magawang gipitin? Dahil sa sandaling gawin nila iyon, sila mismo ang guguho. Natahimik ang buong silid. 60 estudyante ang tila napigil ang paghinga.
Mahinang nagtanong si Miguel. Profesor, kung gayon, ano na po ang katayuan ng Pilipinas ngayon? Nag-isip ako sandali, paano ko ito ipapaliwanag? Sa 30 taon kong pag-aaral, walang ganitong kaso sa mga aklat. Hindi ito isang maliit na bansa, ngunit hindi rin ito isang dambuhala. Ang kategoryang middle power ay hindi rin akma. Gumuhit ulit ako sa pisara. Ang Pilipinas ay ang linking point ng sistema. Maraming industriya at bansa ang nakakonekta rito. Kung puputulin mo ang koneksyon na ito, guguho ang kabuuan. Kaya walang nangangahas na galawin ito, sabi ni Juan. Kung gayon, Profesor, hindi po ba't mas malakas pa ang posisyon ng Pilipinas kaysa sa isang dambuhala? Umiling ako. Ang salitang malakas ay hindi tumpak. Ang salitang kailangan o di may iwasan, indispensable, ang mas angkop. Ang mga dambuhala ay nanunupil gamit ang puwersa. Ang Pilipinas ay nananatili dahil sa kanyang posisyon sa istruktura. Tumango ang mga estudyante. Dahan-dahan kong sinabi ang aking huling pangungusap. Ang panahong kailangan upang palitan ang Pilipinas ay aabutin ng hindi bababa sa 1 dekada. Ngunit sa sandaling mawala ang Pilipinas, ang sistema ay guguho kaagad. Ito ang dilema na kinakaharap ng mga dambuhala. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nag-isip ako, hindi ito usapin ng alyansa, ito ay usapin ng istruktura. Ang Pilipinas ay nakabaon na sa gulugod ng pandaigdigang ekonomiya at seguridad. Isang parte na hindi na maaaring tanggalin. Muli kong binuksan ang mga strategic documents sa aking mesa. Amerika, China, Rusya, Europa, lahat sila ay may iisang konklusyon. Ang Pilipinas ay hindi mapapalitan. Noon ko unang napagtanto. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon. Ito ay isang rekisito. At ang tunay na armas nito ay isang bagay na mas nakakatakot. Ang bilis ng pag-angkop. Sa sumunod na klase, isang bagong paksa ang tinalakay ko. Ang pinakanakakatakot na sandata ng Pilipinas. Ang mga estudyante ay nakatutok na. Ang mga nakaraang lecture ay nagbago ng kanilang pananaw. Nagtaas ng kamay si Marco Santos, isang 4th year na laging mapanuri. Profesor, hindi po ba't mas malakas pa rin ang Amerika o China? Mas malaki ang kanilang ekonomiya, mas marami ang kanilang yaman, at mas mataas ang teknolohiya. Bahagya akong napangiti. Inaasahan ko na ang tanong na iyon. Marco, magandang tanong. Ngunit ang modernong mundo ay hindi lamang pinapatakbo ng mga tapos na produkto. Gumuhit ako ng isang proseso sa pisara. Isipin ninyo ang paggawa ng isang smartphone. Kailangan ng mga piyesa, materyales, makina, disenyo, at lohistika. Lahat ng iyan ay dapat dumating sa tamang oras. Tumango ang mga estudyante. Nagpatuloy ako. Ang Amerika ay magaling sa disenyo. Ang China ay magaling sa mass assembly. Ngunit sino ang nagpupuno sa mga kritikal na proseso sa gitna? Sino ang nagbibigay ng mga bihasang tao na magpapatakbo sa mga sistemang ito? Walang sumagot. Dahan-dahan kong sinabi, ang mga Pilipino. At ang tunay na sandata ng Pilipinas ay ang bilis ng pag-angkop at pag-deploy, speed of adaptation and deployment. Nagtaka si Marco. Bakit po naging sandata ang bilis? Nagsimula akong magbigay ng halimbawa. Isang malaking kumpanya ang maglalabas ng bagong teknolohiya. Kailangan nila ng libu-libong technical support agents sa loob ng 3 buwan. Aling bansa ang makakapag-supply ng mga agent na iyon na matatas sa Ingles at may kakayahang matuto kaagad? Ang Pilipinas. Ang industriya ng BPO ay patunay niyan. Sumulat ako sa pisara. Kailangan ng pandaigdigang shipping industry ng 20,000 bagong marino sa loob ng 1 taon dahil sa pagdami ng mga barko. Ang mga paaralan sa Pilipinas ay mabilis na nag-adjust ng kanilang kurikulum para tugunan ang pangangailangang iyon. Aling bansa ang may ganoong kabilis na sistema? Nagtanong si Marco. Hindi po ba kaya ng India? Umiling ako. Ang India ay malaki. Ngunit ang bilis ng pag-angkop ng kanilang sistema ay mas mabagal. Ang standardisasyon ng kanilang pagsasanay ay tumatagal. Ang ibang bansa, mataas ang kalidad, ngunit mabagal ang proseso. Ang Amerika, kulang na mismo sa infrastruktura para sa malawakang pagsasanay. Lumipat ako sa susunod na halimbawa, ang sektor ng kalusugan. Nagkaroon ng pandaigdigang krisis. Kailangan ng mga nurse sa buong mundo. Sa loob ng ilang buwan, ang Pilipinas ay nakakapagproseso at nakakapag-deploy ng libu-libong nurse. Ang bilis na iyon ay isang anyo ng kapangyarihan. Ang tunay na sandata ng Pilipinas
ay ang bilis ng pagbabago, speed of transition. Sabi ko, hindi natatakot ang mga Pilipino na subukan ang bago. Sumubok, mabigo, ayusin, at sumubok muli. Ang siklong ito ay mas mabilis kaysa sa ibang mga bansa. Muling nagtanong si Marco. Ang China po ay mabilis din, hindi ba? Umiling ako. Itinutulak ng China ang mga bagay gamit ang laki at dami. Ang Pilipinas ay lumulusot gamit ang bilis at pag-angkop. Nakikita niyo ba ang pagkakaiba? Ang China ay gumagawa ng mas marami sa parehong bagay. Ang Pilipinas ay gumagawa ng mga bagong bagay ng mas mabilis. Tahimik ang klase. Dinadama nila ang kahulugan ng aking mga salita. Mahinang nagtanong si Miguel. Profesor, kung gayon, ano po ang conclusion? Ang bilis ang sandata ng Pilipinas. Dahan-dahan akong tumango. Tama, ngunit may mas mahalaga pa. Ang bilis ay mas nakakatakot kaysa sa teknolohiya. Ang isang malaking bansa ay hindi maaaring huminto. Masyadong malaki ang kanilang sistema. Ang pagbabago ng direksyon ay aabutin ng ilang taon. Ang Pilipinas? Sa loob ng 6 na buwan, kaya nitong baguhin ang direksyon. Isinulat ko ang huling pangungusap sa Pisara. Hindi tinalo ng Pilipinas ang mga katunggali nito. Binabago nito ang laro. Tahimik ang klase. Ibinaba ko ang marker at tiningnan sila. Ang mga dambuhala ay mabagal. Ang Pilipinas ay mabilis. Ang pagkakaibang ito ay mas nakakatakot kaysa sa digmaan. Dahil ang bilis ay hindi mahuhulaan. Pagkatapos ng klase, bumalik ako sa aking opisina. Habang nakatingin sa labas, nag-isip ako. Hindi malaki ang Pilipinas. Ngunit ito ay mabilis. At ang bilis na iyon ang nagpapayanig sa lahat ng kalkulasyon ng mga dambuhala sa pandaigdigang kaayusan. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng takot. Hindi bilang isang akademiko, kundi bilang isang tao. Ang dahilan kung bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas ay simple lang. Pagbagsak ng sarili nilang kakayahan. Sa sumunod na klase, nagbago ang aura ng mga estudyante. Ang nakaraang mga aralin ay nagbago ng kanilang pag-unawa. Ngayon, hindi na lang sila nakikinig. Handa na silang magtanong. Nagtaas ng kamay si Alisa Lim, isang Filipino-Chinese na laging may matatalas na tanong. Profesor, kung gayon, bakit hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas? Hindi po ba't sila ang pinakamakapangyarihan sa mundo? Magandang tanong, sagot ko. Malakas ang Amerika, militar, ekonomiya, kultura. Ngunit may isang bagay na gumuho sa kanila, ang kanilang kakayahang gumawa manufacturing and service capacity. Isinulat ko sa Pisara, kakayahang magmantini, maintenance capability. Tingnan natin ang kanilang hukbong dagat. Ang mga aircraft carrier ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Ngunit sino ang nagmamantini sa mga barkong ito at sa kanilang mga base sa Pasipiko? Ang mga barko ay dumadaong sa Japan, ngunit ang mga base, tulad ng dati sa Subic, ay pinapatakbo at pinapagana ng mga Pilipinong skilled workers. Sila ang mga welders, mekaniko at teknisyan. Ang U.S. Navy ay may 11 aircraft carriers. Ngunit may problema. Ang pag-aayos at pagmamantini ay laging naaatrasado sa kanilang sariling mga shipyard. Bakit? Dahil sa kakulangan ng mga bihasang manggagawa. Ang kanilang mga skilled workers ay tumatanda na. Ang mga kabataan ay hindi na pumapasok sa mga trabahong ito. Isang nuclear submarine. Para sanayin ang isang high-level welder para dito, kailangan ng 5 hanggang 10 taon. Paano kung kulang sila? Hihinto ba sila sa paggawa ng submarino habang ang China ay gumagawa ng 6 bawat taon? Tahimik ang klase. Muling nagtanong si Alisa. Kung gayon, ano po ang ginagawa nila? Dahan-dahan akong sumagot. Umaasa sila sa mga kaalyado. Tumingin sa akin ang mga estudyante. Ang mga shipyard sa Japan at South Korea ay mahalaga. Ngunit ang workforce na may kakayahang magtrabaho kahit saan, nasanay sa sistema ng Amerikano at matatas sa Ingles. Marami sa kanila ay Pilipino. Ang mga Pilipinong manggagawa sa mga base militar sa buong mundo ay kritikal, mabilis, tumpak at maaasahan. Mahinang nagtanong si Alisa. Profesor, ibig sabihin, hindi kayang patakbuhin ng Amerika ang kanilang pandaigdigang operasyong militar kung wala ang mga Pilipino? Tumahimik ako saglit at sumagot. Hindi ito usapin ng pagpili, ito ay usapin ng oras. Aabutin ng 20 taon para muling buuin ng Amerika ang kanilang industrial at technical workforce. Makakapaghintay ba sila ng 20 taon? Sa panahong iyon, hindi hihinto ang China.
Sinabi ko ang aking konklusyon. Dominado ng Amerika ang karagatan. Ngunit ang mga kamay na nag-aayos ng kanilang mga barko at nagpapatakbo ng kanilang mga base, marami sa mga ito ay Pilipino. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nila kayang bitawan ang Pilipinas. Mahinang sinabi ni Miguel, kung gayon, nasa isang emergency situation na pala ang Amerika. Tumango ako. Tama ang terminong emergency situation. Ang isang imperyo ay bumabagsak sa kanyang mga pabrika at pagawaan. Ang Amerika ay nasa bingit ng krisis na iyon. Hindi nagawang supilin ng Tsina ang Pilipinas. Sa sumunod na klase, tinalakay namin ang Tsina. Nagtaas ng kamay si Kenji Tanaka, isang Japanese-Filipino na laging kalmado. Professor, bakit hindi na lang gumamit ng matinding pressure ang Tsina? Malaki ang kanilang ekonomiya, malakas ang impluensya. Bakit hindi nila kayang pasunurin ang Pilipinas? Sinubukan nila, sabi ko, pero nabigo sila. Ang estratehiya ng Tsina ay ang pagsipsip sa mga karatig bansa, itali sa ekonomiya, akitin sa teknolohiya, at gipitin sa seguridad. Epektibo ito sa Laos, Cambodia, at sa maraming bansa sa Africa. Bakit hindi ito gumana sa Pilipinas? Tanong ni Kenji. Dahil ang Pilipinas ay may tatlong bagay ng sabay-sabay, sagot ko. Una, ang Pilipinas, sa pamamagitan ng human capital nito, ay isang mahalagang kasosyo sa pandaigdigang ekonomiya na kailangan din ng Tsina. Ikalawa, ito ang gulugod ng alyansa sa seguridad ng Amerika sa rehiyon. Ikatlo, mayroon itong sariling determinasyon at kakayahang humanap ng ibang mga kaibigan. Noong 2012, sinubukan ng Tsina na gumamit ng economic pressure dahil sa Scarborough Shoal. Naghigpit sila sa pag-import ng saging. Anong nangyari? Nabigo ito. Hindi sumuko ang Pilipinas. Sa halip, nagsimula itong bawasan ang pagdepende sa Tsina. Ang mga negosyong Pilipino ay naghanap ng ibang merkado. Sa Timog Silangang Asya, sa Gitnang Silangan, sa Europa. Habang mas ginigipit ng Tsina, mas lumalayo ang Pilipinas. Ang OFW remittances ay nagsilbing unan na sumalo sa ekonomiya. Ang pressure ng Tsina ay nag-backfire. Napagtanto ng Tsina na hindi nila kayang pilitin ang Pilipinas na sumuko, ngunit hindi rin nila ito kayang bitawan. Kaya binago nila ang kanilang estratehiya. Mula sa pressure, naging management. Hindi masyadong malapit, hindi rin masyadong malayo. Ang Tsina ay nangangailangan ng Pilipinas, ngunit hindi nila ito kayang kontrolin. Ito ang kanilang dilema. Sinimulan ng Rusya, nakalkulahin ang mangyayari pagkatapos ng digmaan. Ito ang huling bahagi. Professor, tanong ni Sofia Rodriguez, isang eksperto sa Rusya, nasa gitna ng digmaan ang Rusya. Paano nila kakailanganin ang Pilipinas? Ang digmaan ay nauubos, sagot ko. Pagkatapos nito, ano ang susunod? Pagbagsak ng ekonomiya. Kailangan nilang muling magtayo, ngunit may malaki silang kahinaan, kakayahang magtayo, reconstruction capability. Saganang-sagana ang Rusya sa natural resources. Pero sino ang magtatayo ng kanilang mga syudad, pabrika at infrastruktura? Ang Europa? Imposible dahil sa sanctions. Ang Tsina? Posible, pero magiging katumbas iyon ng pagpapasakop na kanilang kinatatakutan. Sino ang alternatibo? India? Mabagal? Turkey? Maliit? May isang bansa na napatunayan na ang kakayahan sa malawakang konstruksyon sa buong mundo, lalo na sa gitnang silangan. Isang bansa na may mga inhinyero, arkitekto, at skilled workers na kayang magtrabaho kahit saan. Mahinang nagtanong si Sofia. Ang Pilipinas po? Tumango ako. Kinakalkula na ng Rusya ang panahon pagkatapos ng digmaan at sa kanilang kalkulasyon, sino ang magtatayo muli ng kanilang bansa? Kaya hindi nila lubusang pinuputol ang ugnayan sa Pilipinas. Dahil sa hinaharap, kakailanganin nila ito. Ang Amerika ay nangangailangan ng mga kamay na mag-aayos. Ang Tsina ay nangangailangan ng teknolohiya at pagbabalanse. Ang Rusya ay mangangailangan ng mga tagapagtayo. Iba-iba ang dahilan, ngunit iisa ang konklusyon. Kailangan nila ang Pilipinas. Sa huling araw ng klase, tumayo ako sa harap nila. Kailangan nating baguhin ang tanong, sabi ko. Hindi. Bakit malakas ang Pilipinas? Kundi, bakit sabay-sabay na kailangan ng lahat ang Pilipinas? Ito ay hindi isang pinagkasunduan. Ito ay isang simultaneous convergence. Bawat bansa, sa kanilang sariling pagsusuri, ay dumating sa iisang conclusion na kung wala ang Pilipinas, hindi gagana ang kanilang mga sistema.
Ang Amerika para sa pagpapanatili ng kanilang kapangyarihan. Ang Tsina para sa kanilang pandaigdigang ambisyon. Ang Rusya para sa kanilang muling pagbangon. Ang Pilipinas ay hindi malakas. Ito ay nasa sentro. Ito ay nasa posisyon kung saan kapag inalis mo ito, guguho ang sistema. Sa huling pagkakataon, nagsulat ako sa pisara. Ang Pilipinas ay hindi isang opsyon. Ito ay isang pundasyon, prerequisite. Kapag gumagawa ng estratehiya ang Amerika laban sa China, nasa unang pahina ang Pilipinas. Kapag gumagawa ng plano ang China laban sa Amerika, nasa unang talata ang Pilipinas. Kapag naghahanda ang Rusya para sa kinabukasan, sino ang una nilang isinasama sa kalkulasyon? Ang Pilipinas. Hindi ito dahil sa malakas ang Pilipinas. Ito ay dahil kapag nawala ang Pilipinas, hindi magiging posible ang kanilang mga plano. Huminga ako ng malalim. Hindi natin ito maaaring uriin bilang maliit, katamtaman o malaking bansa. Ang Pilipinas ay nasa isang kategorya na para sa kanya lamang. Ang mga dambuhala ay may 1 o 2 baraha. Ang Pilipinas ay may 5 baraha ng sabay-sabay. Human capital, strategic location, kakayahang mag-angkop, impluensyang kultural, at isang malawak na diaspora. Ito ang dahilan kung bakit ito ay unpredictable. At ang pinakakinatatakutan ng isang dambuhala ay hindi isang agresibong bansa, kundi isang bansang kayang baguhin ang direksyon anumang oras. Hindi nila kayang gipitin ang Pilipinas dahil sa sandaling itulak nila ito, lilipat ito sa iba at guguho ang kanilang mga plano. Natapos ang klase, ngunit ang mga estudyante ay hindi tumayo. Lahat ay malalim na nag-iisip. Matagal kong pinag-aralan ang mundo. Naniwala ako na ang malalakas ang nagdidikta at ang mahihina ang sumusunod. Ngunit sinira ng Pilipinas ang pormulang iyon. Binabantayan ito, ngunit hindi ginigipit. Ang dahilan ay simple. Sa sandaling galawin mo ito, guguho ang sistema. Ang mundo ay hindi pinapatakbo ng emosyon. Ito ay pinapatakbo ng kalkulasyon. Ang Pilipinas ay hindi na isang opsyon. Nakabaon na ito sa istruktura. Kaya naman, hindi man gustuhin ng mundo ang Pilipinas. Palagi nila itong isasama sa kanilang kalkulasyon. At iyan mismo ang kinatatayuan ng bansang ito ngayon.